Magkano ba talaga ang dapat ipunin para sa emergency fund? 10,000 piso, sapat na ba? 50,000? O kailangan milyonaryo ka na agad para masabing may panangga ka? Halika, pag-usapan natin yan. Ito ang isa sa mga pinakamadalas na tanong pagdating sa personal finance at maraming nalilito. Ang pinakamalaking problema, maraming Pinoy ang may maling akala tungkol dito. May mga nag-iisip na kapag may 10,000 piso na sila sa bangko, feeling safe na sila. Okay na yan, may emergency fund na. Pero paano kung biglang magka-emergency? Isang malaking hospital bill lang o bigla ang pagkawala ng trabaho, ubos agad yang 10,000 pesos. Kulang na kulang talaga. Sa kabilang banda naman, may mga hindi talaga nagsisimulang mag-ipon kasi ang nasa isip nila, "Nako, sobrang laki ng kailangan, imposible yan." Iniisip nila dapat 100,000 agad o kalahating milyon. Dahil sa thinking na, to, nakakatamad magsimula. Ang ending, pareho lang. Walang naiipon. Walang proteksyon. Kaya ano ba talaga ang tama? Simple lang ang sagot. Ang tamang emergency fund ay hindi nakabase sa isang magic number. Nakabase ito sa sarili mong lifestyle at buwanang gastusin. Tandaan mo to, ang goal ay makaipon ng katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong monthly expenses. Gawin nating simple. Halimbawa, kung ang total na gastos mo sa isang buwan, kasama na diyan ang upa, pagkain, bills, pamasahe, lahat-lahat ay 20,000 piso. Ibig sabihin, kailangan mo ng emergency fund na nasa pagitan ng 60,000 pesos at 120,000 pesos. Kung ang gastos mo naman ay 50,000 pesos kada buwan, ang target mo ay 150,000 hanggang 300,000 pesos. Gets ba? Ang formula ay simple lang. Monthly expenses mo, i-multiply mo sa 3 at i-multiply mo sa 6. Yung range na yun ang target mo. Wow! Ang laki naman pala! Baka yan ang iniisip mo ngayon. Kalma lang! Hindi mo kailangang buuin yan overnight. Ang mahalaga ay magsimula ka. Ito ang mga simpleng hakbang para masimulan mo yan. Una, simulan mo sa goal na makaipon ng katumbas ng isang buwan na expenses. Kung to 20,000 ang gastos mo, yun muna ang targetin mo. Kapag naabot mo na yan, may maliit ka ng panangga. Mas gagaan ang pakiramdam mo, promise. Kahit maliit, malaking bagay na yan kumpara sa wala. Pangalawa, dagdagan mo ito buwan-buwan. Huwag mong isipin na kailangan laging malaki ang hinuhulog mo. Kahit 2,000 hanggang 5,000 piso lang kada buwan, basta consistent ka, lalaki at lalaki rin yan. Ang mahalaga ay yung habit ng pag-iipon. Over time, magugulat ka na lang, malapit ka na pala sa goal mo. Pangatlo, at ito ay napakahalaga, ilagay mo ang emergency fund mo sa isang separate na bank account. Huwag na huwag mo itong isasama sa payroll account mo o sa account kung saan mo kinukuha ang pang-araw-araw mong budget. Bakit? Para hindi mo ito basta-basta magastos. Out of sight, out of mind. Kapag nakahiwalay, mas disiplinado ka na gamitin lang ito para sa tunay na emergency. Tandaan, hindi ito karera. Ang pinakamahalagang step sa pagbuo ng emergency fund ay ang pagsisimula, kahit gaano pa kaliit, ngayon din. Ang mahalaga ay may ginagawa ka para protektahan ang sarili mo at ang pamilya mo sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Huwag mo nang ipagpabukas. Sana nakatulong ito sa'yo. At kung ready ka na para sa next level, abangan mo ang susunod nating video. Pag-uusapan natin kung bakit hindi dapat inilalagay sa investment tulad ng stocks o crypto ang iyong emergency fund. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa Money Smart PH, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating tips. Hanggang sa muli!